balitang tag-init, taga-matcha, at tagapagbigay ng etikang kaalaman sa bayan. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang inyong tagapaghatid ng balitang etika. Para sa ulo na nag-iinit na balita, sa papalapit na halalan, lumalaganap ang insidente ng boat buying na kinakansangkutan ng 18 anyos na bagong botante. Ayon sa aming mga ulat, ang binatilyo ay nagmula sa isang barangay sa Quezon City. May hatid na balita ang mga kasamahan nating field reporter na magbibigay ng karagdagang detalye. Unang-una narito ang tagapagbalitang si Miss Nova. Salamat, Piolo. Narito ako ngayon sa mismong lugar kung saan naganap ang pangyayari. Ayon sa mga residente, isang grupo ang umiikot sa kanilang barangay upang mamigay ng pera sa mga bagong botante na palitan ng kanilang mga bote. So mag-iikot tayo para mangalap ng impormasyon sa mga residente ng Quezon City. Sir, pwede po ba kayo mapahulugan tungkol sa pagbili ng boto? Pwede. Bakit po sa amin, parang nawawalan na po kami ng tiwala sa integridad ng eleksyon. Sana hindi na muli ito maulit ang ganitong urang pananakot. Salamat po sa inyong pagpapakita. Ito ang hatid na balita, Nova Ganito. Salamat, Miss Nova. Nakakabahala ang ganitong uri ng pangyayari sa ating bayan na lumalaganap ang lantarang pagbili ng boto ng ating mga botante. Tunghayan naman natin ang isa pang panig ng kwento mula sa kabilang field reporter. Unang-una na rito, ang tagapagbalitang si Miss Aspen. Ayon sa aming pag-uusisa, nagsimula ang insidente nang tanggapin ng binatilyo ang pera mula sa mga namimigay. Sa isang panayam, inamin niya na hindi niya alam na labag ito sa batas. At narito rin po tayo ngayon sa isang lokal na opisyal upang niyang panig sa insidente ng vote buying. Oo, ito ay isang nakakabahalang pangyayari. Hindi dapat tinatanggap ng sino man ang pera o anumang pabor mula sa kandidato sa halalan. Ito ay labag sa batas at nakakasira sa integridad ng eleksyon. Ano po ang inyong mensahe sa mga kabataan, lalo na sa mga bagong botante, upang maiwasan ang ganitong uri ng katiwalian sa hinaharap? Ang aking mensahe sa kabataan ay maging mapanuri at maging matapat sa kanilang mga pagboto. Ang kanilang boto ay mahalaga at dapat gamitin upang piliin ang tamang lider na magtataguyod sa kanilang kapakanan at kanilang komunidad. Huwag nilang hayaang mabili ang kanilang prinsipyo at dangal sa halagang pera. Maraming salamat po sa inyong panahon at paglalahad ng mga opinyon. Ito po ang aming panayam sa isang lokal na opisyal hinggil sa insidente ng vote buying. Napakahalaga nga na tayo ay magkaroon ng tamang kaalaman ukol sa proseso ng halalan. At sa ganitong mga insidente, mahalagang maturuan ng mga kabataan ukol sa kahalagahan ng malinis at tapat na eleksyon. Para sa isang balitang edukasyon, inutos na ng Department of Education sa Novaliches ang investigasyon sa sinasabing pang-aabuso at pamamahiya ng isang teacher sa mga estudyante sa Novara High School. Sa kumakalat naman na video sa social media, makikita naman ang isang lalaking estudyante na pinapagalitan, sinisigawan at sinisipa ng isang babaeng teacher. Nangyari umano ang insidente sa isang ethics class sa Nova High School noong April 12, 2024. Tunghayan naman natin ang kasamahan nating field reporter na magbibigay ng karagdagang detalye. Unang-una dito ang tagapagbalitang si Miss Galupo. Narito ako ngayon sa mismong lugar kung saan naganap ang pangyayari. Ayon sa mga estudyante, isa daw siya sa pinakatakotang guro ng mga mag-aaral. At talaga namang masakit na salita. Miss Nova, may nakalap ka ba na impormasyon at nakasaksi sa pangyayari? Pero mayroon din naglakas ng loob ng estudyante na nakasaksi sa pamamahiya sa estudyante ng isang guro. Itago natin sa pangalang Habang kami po ay naghihintay ng klase, biglang pumasok si Mrs. Sabines, sobrang init na ulo at ang galit kaya sobrang gulo ng klase. At habang nagtuturo siya, bigla niyang pinagkilapitan si Luzano, classmate ko, at galit na galit at pinahiya si Luzano. ang tagapagbuti, Miss Nalu. Tunghayan naman natin ang iba pang panig ng eskwelahan mula sa ating kabilang field reporter. Unang-una dito ang tagapagbalitang si Miss Aste. Ayon sa aming pag-uusisa, nagsalita na ang prinsipal ng paaralan na si Miss Constantine.
Pinag-aaralan at iniimbestigahan na ng aming paaralan ang nangyari at nasa disiplinary ang guro at hindi namin pinapayagan na siya ay magpatuloy sa pagtuturo sa loob ng paaralan habang umuusad ang kasong kinakasangkutan nito. Saksihan natin at napanayam ang prinsipal ng paaralan at talaga naman na sinusubukan namin hinga ng pahayag ang guro, subalit mas pinili nitong manahimik o tumanggi sa kinasasangkutan nito. Aking hatid na balita, Daniela Aspe. Para sa karagdagang balita, grupo ng mga estudyante sa Facebook nagpapalitan ng mga kodigo sa isang Facebook group. Bilang scroll at click lang sa social media, may instant kodigo na agad ang mga estudyante. Marami ng followers ang isang Facebook page na pinangalanan ng online kopyahan. Ilan sa mga magulang ang dismayado sa kanilang mga anak. Hindi sila matututo kung buko nilang nila ang sagot sa internet. Ayon sa The Alliance of Concerned Teachers or ACT Teachers, kailangan magkaroon ng pagbabago sa sistema sa distance learning at learning module. Meron kaming nakapanayam sa DepEd ukol sa pagbatikos sa kanilang mga hakbang sa ganitong bulgarang pangungodik. Nakakabahala po sapagkat ito po'y hindi nakakatulong sa ating mga ginagawa sa mga bata na kailangan binibigyan ang kanilang mga efforts para matuto at hindi po pwedeng mangopya na lamang. Ito ang aking hatid na balita, Daniela Bernadette N. Aspe. Marami ng mga magulang at guro ang nagrereklamo sa ganitong gawain ng mga estudyante. Ayon sa Department of Education, gumagawa na sila ng paraan. Sa mga unang-unang tagapagbalitang Miss Aspe, Miss Galupo, Muli, maging matalino at responsableng mamamayan na nagsusulong ng etikang pamamaraan sa lahat. Ako si Steven Purgatorio mula sa MDCAP, nagbabalita. muli ako si Piolo Moneba, nagbabalita, MG Cup, Balitang Tag-Init. Magandang araw.